we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. At Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Dawn Watch Prayer Meeting. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa patuloy na kagalakan na pinagkakalob niya sa atin, bagamat puyat tayo. Pero salamat sa mga patotoo na atin narinig. Talagang ang Diyos natin ay napakabuting Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Lalo na mga naka-join sa platform. Salamat. Hindi ito nararamdaman ng mga nanonood lang sa online sa online natin kasi hindi nila narinig ang testimony ng bawat kamanggagawa. Hindi nila naranasan umawit na magkakasama sa platform ng ating Zoom. No? Salamat din sa ating mga tigapanguna dahil sa kanilang kapahintulutan na kahit pa paano na ibabahagi natin ang salita ng Diyos. Hindi lang sa platform natin ng Zoom na ilan tayo ngayon, 27 na po tayo. Yan, papasok na si Pastora Donna. Magiging 28 na po tayo. Hallelujah. Buti na lang, di yung narinig. Hallelujah. Yun naman talaga. Kasi, alam niyo ba si Pastor Jay, yung sigaw ng tagumpay? Oo, dahil marami na rin nakapansin din sa kanya na parang, yung nag-o-oil yung mukha niya. Kaya nagpa-powder na rin siya bago siya umarap sa camera. Amen. Kaya ewan ko kung may glossy na rin ng kanyang lips, no? Pero mga kapatid ko kasi sa paghahayag natin ng salita ng Diyos, marami nanonood na sa atin ngayon. Why? Hindi lang tayo sa Facebook lang. Kaya natin, after preaching, mawawala na yung ating FB Live, no? Meron pa tayong TikTok, meron pa tayong YouTube, may Spotify pa tayo. Okay lang kung Spotify lang. Hindi na natin kailangan mag-ayos ng mukha o mag-ano ng damit kasi sounds lang parang radyo lang yung Spotify. Pero naka-YouTube pa tayo, TikTok, nakikita yung ating itsura. Amen. Kaya salamat doon sa mga bagay na yon. At salamat din sa buhay ni Pastora Sandra dahil siya po yung admin natin sa iba pang mga platform na ginagamit natin tulad ng para lalong tumagal yung ating Word of God na pagbabahagi. At July 28 na po ngayon, 2026. Napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Muli, papaalala niya yung kanyang pag-ibig sa atin. Ang topic po natin ay confident in God's love. Ganun tayo, katiyak, kasigurado na tayo nga ay, ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal. Amen? Ang tema po na sasagutin natin ngayon, how can we be confident in God's love? Tinatawagan na po natin ang ating kamanggagawa sa PF Egypt. Walang chapter, walang iba kundi si Baby Susan Iliao. Nak, is your turn? Amen. Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Tunay na mabuti po ang Lord. Salamat, salamat. At muli na naman po tayong nagkatipon-tipon upang tayo po ay magpuri, magpasalamat at lalong higit na tayo po ay makapakinig, makapag-aral ng kanyang mga banal na salita. Amen. At nagbumabati rin po ako sa ating mga butihing tagapanguna, spiritual leader, ang ating Bishop Ross,
Sinusuelo, kasama po ni Pastora Glory, at lalong higit po sa ating magiting na senior pastor, Glory to God. masipag, hindi po napapagod, praise Glory God. to God. Reverend Dr. Alex Nusuelo, kasama po ni Reverend Dr. Jay Nusuelo, sa lahat po ng mga council leaders ng Prayer Faith Worldwide Ministry, sa lahat po ng mga kamanggagawa, pulpit ministry, exhorter, at sa lahat po ng mga church worker. Amen. Salamat po sa buhay po ng bawat isa. Salamat sa pagkakataong ito na tayo po ay muli magamit. Isang malaking pribilehiyo na tayo ay makapagpahayag po ng kanyang mga salita. Salamat po sa ating Diyos na buhay. Amen. Kaya umpisahan na po natin sa pagbabasa po ng salita po ng Diyos na ating pagninilay-nilayan sa araw nito. Ito po ay matatagpuan sa Book of Zephaniah. Amen. Hintayin po natin yung sharing ng ng screen sharing. Amen. Praise God. Ito na po, matatagpuan po natin sa Zephaniah chapter 3, verse 17 to 18. Amen. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Gaya ng, verse 18, gaya ng pagdiriwang sa isang kapistahan. Ililigtas kita sa iyong kapahamakan upang huwag mo munang maranasan ang kahihiyan. Amen. Papuri po sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig na hindi magbabago. Salamat dahil sa kabila ng aming kahinaan at pagkukulang, mananatili kang tapat at mapagmahal. Habang binubuksan namin ang iyong salita, buksan mo rin po ang aming mga puso upang lubos naming maunawaan ang lalim ng iyong pag-ibig. Naway ang aming pagtitiwala ay hindi nakasalalay sa aming nararamdaman, kundi sa iyong mga pangako. Patatagin mo ang aming pananampalataya, O Lord God, at tulungan mo po kaming mamuhay na may kumpiyansa, pagtitiwala sa iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli po, sa magandang buhay sa bawat isa at bumabati rin po ako sa mga nanonood po sa FB live streaming, sa lahat po ng apps, social media apps ng Prayer Faith Worldwide Ministry, at isang magandang buhay, mapagpalang araw po sa bawat isa. Amen. Thank you, Lord. At umpisa na po natin. Ang topic nga po na sinabi nga po kanina ni Senior Pastor Alex, ang topic po natin ay the confidence of God's love. At may tema po na sasagutin na how can we be confident in God's love? Paano tayo magtitiwala at pananaligan ang pag-ibig ng Diyos? Amen po. Hayaan nyo muna po na bayaan pong ipaliwanag ang salita pong confident, na ito po ay kinuha po natin sa Bible. Kumbaga, ito po yung Bible meaning na sinasabi na being confident means, ito po yung having a firm trust, bold assurance, and quiet safety that comes from depending completely on God rather than on human strength. O ito yung ang pagkakaroon ng matatag na pagtitiwala, matapang na katiyakan, at tahimik na kaligtasan na nagtitiwala, na nagmumula sa pag-asa sa Diyos kaysa sa lakas ng tao. Amen po. Kaya nga po sinasabi na isa sa pinakamalaking pangangailangan ng tao ay ang maramdamang siya ay tunay na minamahal. Maraming tao ang naghahanap ng pagmamahal sa pamilya, kaibigan, trabaho, relasyon, at maging sa tagumpay. Ngunit minsan kapag sila ay
na nabibigo, di po ba? Minsan nabibigo, nagkakasala, get hurt. Di po ba ang iniisip minsan ay yung, mahal pa kaya ako ng Diyos? O hindi na ba ako tatanggapin ng Panginoon? Bakit parang ang layo ng Diyos sa akin? Kaya nga po, sa pag-aaral natin sa araw na ito, sa aklat po ng Zephaniah, ay sinulat po sa panahon ang Israel ay naligaw sa kasalanan. Nagbabala ang Diyos tungkol sa kanyang paghatol. Ngunit nagtapos ang aklat sa isang napakagandang mensahe ng pag-asa. Ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili sa kanya mga nagsisisi at nagtitiwala sa kanya. Ang Diyos ay hindi lamang nagpapatawad. Siya ay nanatiling kasama, nagagalak, at nagbibigay ng panibagong buhay sa kanyang bayan. Kaya nga po, ang tanong natin ngayon, paano tayo magtitiwala at pananaligan ang pag-ibig ng Diyos? Ang unang punto po na sasagutin ay pagtiwala dahil ang Diyos ay laging kasama mo at makapangyarihan. Ito po ay makikita natin sa teksto na Zephaniah sa chapter 3:17a. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ay magbibigay sa iyo ng tagumpay. Ang unang dahilan kung bakit maaari tayo magkaroon ng kumpiyansa sa pag-ibig ng Diyos ay dahil hindi niya tayo iniwan. Amen? Hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na makikita mo ako paminsan-minsan. Ang sabi niya, nasa piling mo si Yahweh. Ibig sabihin po, nasa piling po tayo ng Diyos. Na andyan po yung presensya natin. Hindi lang po ang presensya po ng Diyos, hindi lang po paminsan-minsan, kundi palagi. Na andyan siya palagi, 24/7. Amen? Sa bawat minuto ng ating buhay, andyan siya. Kasama natin siya. Amen po? Kaya nga po, ang presensya ng Diyos ay patunay ng kanyang pag-ibig. Praise God, no? Hindi lamang siya kasama natin, hindi lang basta kasama natin ang Panginoong Diyos, kundi siya ay makapangyarihan. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang emosyon. Amen po. Ito ay pag-ibig na kumikilos upang iligtas, tulungan at palakasin ang kanyang mga anak. Amen po. Kaya makikita nga natin sa Hebreo 13:5 na sinasabi na hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sa huwag kang matakot sapagkat ako ay sumasa iyo. Ito ay sa Isaiah chapter 41 verse 10. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Ito po ay matatagpuan natin sa Romans 8:31. Amen? Tunay na ang Panginoong Diyos ay laging naandyan. Lagi po nasa presensya niya. Nararanasan natin. Nakaranas tayo. Lagi siyang kumikilos. Tumutugon sa ating mga kahilingan, sa mga panalangin, lalong-lalong higit na sa mga anak ng Diyos, lalo na higit sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Na natutunay na naglilingkod na nagtatapat. Tunay na kahit anuman, di po ba yung testimony po ni Pastora Tess, ang ating council leaders, one of the council leaders, council servants na sinabi, di ba, kahit nalingkod na tayo ng Diyos, marami pa rin problema na nararanasan. Amen. Pero yung problema na yon ay tunay na panandalian, hindi yun mabigat na problema dahil alam natin na ang Diyos ay naandyan palagi. Di ba? Kung may mga kaaway kung may inihasik ang kaaway, naandyan po ang Diyos. Diba nga, ang sabi kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Amen? Kaya nga po bilang ilustrasyon, makikita po natin to sa Daniel chapter 3, ang sabi, si Shadrach, Meshach at Abednego ay tinapon na sa naglalagablab na apoy, di po ba?
naglalagablab na pugon. Ngunit hindi sila iniwan ng Diyos. Amen po. Ang presensya ng Diyos ang nag-iingat sa kanila. Kaya, amen. Salamat po sa Panginoong Diyos sa kanyang presensya at nararamdaman din po ba natin ang presensya ng Diyos na andito siya sa ating kalagitnaan. Amen. Dahil ito po ang Zoom ay naandito. Dito po yung ating tipanan sa Panginoong Diyos. Nakausap natin siya, nananalangin, nagpapasalamat tayo. Kaya ito po yung divine service na tayo po ay nakikipagniig sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, wag kung sino man nakakaranas ng problema o anumang trials, wag mong iisipin na iniwan ka ng Diyos. Laging kasama mo ang Diyos, hindi ka nag-iisa. Wag po nating iisipin na tayo ay nag-iisa. Naandyan palagi ang Diyos, hindi po siya laging ang presensya niya ay naandyan. Ito po ang pinakamalinaw na patunay na mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwan sa gitna ng iyong laban. Amen? Kapag dumarating ang problema, mas pagtutuunan mo ba ang pansin, ang laki ng problema, o ang presensya ng Diyos? Di po ba? Of course, kinakailangan nasa presensya natin. Diyos tayo. Amen. Tayo mag-focus. Pag nating pagtuunan ng mga problema. Dahil ang mga problemang iyan ay ang lahat ay may solusyon. Dahil ang Diyos ay kasama natin. Tayo nag-iisa. Kaya yun nga po sa unang punto na sinasabi na paano tayo magtitiwala o mananalig sa pag-ibig ng Diyos. Magtiwala dahil ang Diyos ay laging kasama mo at makapangyarihan. Amen? Dadako na po tayo sa pangalawang punto na paano tayo magtitiwala at mananalig sa pag-ibig ng Diyos. Ito po ay sinasabi na magtiwala dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng bagong buhay. Amen? Makikita po natin to sa Zephaniah chapter 3:17b. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ay magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Amen? Tunay na napakaganda po ng talatang ito. Hindi lamang tayo minamahal ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay nagbabago ng buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatawad, nagpapagaling, nagpapanumbalik, at nagbibigay ng bagong simula. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang iyong nakaraan. Kayang baguhin ng pag-ibig ng Diyos ang iyong kinabukasan. Amen po. Kaya yun nga po na di po ba yung hindi po ba minsan pag tayo ay nagkakamali, di po ba yung nakakagawa tayo ng kasalanan? Once na inilapit natin sa Panginoong Diyos yan, humingi tayo ng kapatawaran. Hindi po yan ang Panginoong Diyos, hindi po katulad ng tao na may magawa tayong pagkakamali, paulit-ulit na ibinabalik, pinapaalala sa atin. Pero once sa Panginoong Diyos, once na tayo ay lumapit sa Kanya, humingi ng tawad, hindi na yun, hindi na babalik-balikan pa ng Lord. Andyan yung Kanyang kamay, ang Kanya na yung mga pagkakamali mo, pinatawad na. Amen. Kaya tunay na kayang-kayang baguhin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig niya ang ating mga kinabukasan, ang future natin. Kung nakikita man natin na sa ngayon na parang mga kapatid, na sa kabilang parang sa nararanasan natin ngayon, di po ba? Marami, pero handa ang Panginoong Diyos na baguhin yan. Dahil mahal na mahal tayo ng ating Diyos na buhay. Amen. Makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen po. Gayon din po sa di ba sa John 3:16 na ito po yung sinasabi na ito po yung pag-ibig, God's deep love. Amen. Na the gift of Jesus and eternal life. Di po ba? Kaya din sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Kaya yun nga po sa ano rin po sa Romans chapter 5 verse 8, God demonstrates His love for us. Amen. Tunay na sa salita po sa kanyang mga salita, tunay na naandyan. Nangungusap po ang Panginoon, ang ating Panginoon Diyos, kung gaano niya tayo kamahal. Na kinakailangan nga na yun, maging confident tayo, no? Na wag tayo na magtitiwala tayo, kailangan natin ang magtiwala. Yun nga, makikita nga rin po natin sa bilang illustration, makita po natin sa Luke chapter 19, verse 1 to 10, sinasabi na si Zacchaeus ay isang mandaraya, ngunit na makilala niya si Jesus, nagbago ang kanyang buhay at naging mapagbigay at matuwid. Amen. Maaring dala mo pa rin ang iyong kahihiyan o pagkakasala, ngunit ang pag-ibig ni Kristo ay sapat upang baguhin ang iyong buhay. Hindi ka tinutukoy ng Diyos ayon sa iyong nakaraan, kundi ayon sa kanyang pag-ibig at biyaya. Hahayaan mo bang baguhin ng pag-ibig ng Diyos ang iyong puso at pamumuhay? Kaya sa mga sandaling ito, andyan po ang Panginoon na nagtatanong, nangungusap, hahayaan mo bang baguhin ng pag-ibig ng Diyos ang iyong puso at pamumuhay? Amen. Salamat po sa Lord sa pagkakataong ito. Kaya ngayon po, dadako na po tayo sa pangatlong puntos na may katanungan na paano tayo magtitiwala at pananaligan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pangatlo po, magtiwala dahil ang Diyos ay nagliligtas at nag-aalis ng kahihiyan. Ito po'y makikita natin sa teksto ng Zephaniah chapter 3, 17c hanggang 18. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan, ililigtas kita sa iyong kapahamakan, upang huwag mo nang maranasan ang kahihiyan. Isa ito sa pinakaharawan sa Biblia. Pinakikita rito ang Diyos na nagagalak sa kanyang bayan. Hindi lamang niya tayo iniligtas. Inalis din niya ang ating kahihiyan at ibinigay in Jesus Christ. Romans 8:1. At sa Joel chapter 2 verse 25 to 26, sinabi rin po, I will restore to you the years that the locust has eaten. Amen. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. Psalm 34 verse 5. Amen. Kaya yun nga po, di po ba si Peter ay 3 beses din na ikinaila ang Panginoong Hesukristo. Ngunit pagkatapos ng muling pagkabuhay, ibinalik siya ni Jesus sa ministeryo at ginamit siya makapangyarihang mangangaral ng Ebanghelyo. Amen. Makikita po natin ito sa John chapter 21 verse 15 to 19. Kaya nga mga kapatid, may maaaring may mga pagkakamali kang ikinahihiya. Ngayon kung lalapit tayo sa Panginoong Hesukristo, kaya niyang palitan ang iyong kahihiyan, ang ating kahihiyan ng kapatawaran at ng bagong pag-asa. Hindi lamang pinapatawad ng Diyos ang kanyang mga anak. Ibinabalik din niya ang kanilang pag-asa at layunin. May kahihiyan o sugat? May kahihiyan o sugat ka bang patuloy na dinadala? Handa ka bang ipaubaya ito sa Diyos at tanggapin ang kanyang pag-ibig? Amen. Tunay na sa mga sandaling ito, kung may kahihiyan o sugat o na sakit na nararanasan na patuloy na dinadala, na ito'y pabigat, no? Handa ka bang ipaubaya ito sa Diyos at tanggapin ang pag-ibig ng Diyos? Kaya nga po, yan po ang sa point 3,
At balikan po natin ang pangatlong puntos na ang tatlong puntos na sinasabi na paano tayo magtitiwala at mananalig sa pag-ibig ng Diyos. Ang una po, magtiwala dahil ang Diyos ay laging kasama mo at makapangyarihan. Trust because God is with you and powerful. Magtiwala dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng bagong buhay. God's love gives or renew our life. Amen. Ang pangatlo po, magtiwala dahil ang Diyos ay nagliligtas at aalis ng kahihiyan. Amen. Kaya bilang pagtatapos po sa mensahe, sa mundong ito na puno ng takot at pagtanggi at pagkabigo, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala na ang kanyang pag-ibig ay matatag at hindi nagbabago. Paano tayo magtitiwala at pananaligan ng pag-ibig ng Diyos? Magtiwala dahil ang Diyos ay laging kasama mo at makapangyarihan. Magtiwala dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng bagong buhay. Magtiwala dahil ang Diyos ay nagliligtas at nag-aalis ng kahihiyan. Kaya nga mga kapatid, ang ating kumpiyansa ay hindi nakasalalay sa ating lakas, damdamin o pagiging karapat-dapat. Ang ating kumpiyansa ay nakasalalay sa hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos na ipinakita ng lubusan sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung nag-aalinlangan ka, kung mahal ka pa ng Diyos, huwag tumingin sa iyong pagkukulang. Tumingin ka sa krus. Doon ipinakita ni Kristo ang sukdulan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen. Kaya nga po sa Romans 8:38-39, ang nagbibigay sa atin ng matibay na katiyakan, walang anumang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Kaya mamuhay kayong may confidence o pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos. Isang pag-ibig na hindi nagkukulang, hindi nagbabago, at hindi kailanman bumibitiw sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. All glory to God. Marami pong salamat sa ating Panginoong Diyos. At tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa iyong kadakilang pag-ibig na hindi nagbabago. Salamat dahil ikaw ay laging kasama namin, nagbibigay ng bagong buhay at nag-aalis ng kahihiyan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tulungan mo po kami magtiwala, O Lord, sa iyong pag-ibig. Kahit sa gitna ng aming mga pagsubok at pagtutuda, naway ang aming buhay ay maging patotoo na ang iyong biyaya at katapatan. Turuan mo po kami, Panginoon, na mamuhay na may buong kumpiyansa sa iyong mga pangako at ibahagi ang iyong pag-ibig sa iba. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen and amen. Amen. po. Amen. All glory Praise to God. God. Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni P.M. Susan from POF Egypt chapter. Tunay talaga mga kapatid sa Panginoon. Sa buhay natin ito, lahat tayo ay talagang gusto lagi makaramdam ng pagmamahal. Tama po ba? Yan talaga kasi ang pinakamalaking pangangailangan ng tao. Ang magkaroon ng katiyakan na siya nga ay tunay na minamahal. Maraming tao ngayon na naghahanap ng pag-ibig sa pamilya, sa kaibigan, sa katrabaho. Okay. Ngunit ang pag-ibig ng tao, tandaan po natin ito, ay maaaring magbago. Kasama mo siya ngayon, ay pinakita mo ang iyong pagmamahal sa kanya, pero at the end, iiwan ka rin niya. Kapag meron siyang hindi naunawaan o naintindihan o nalamig ang kanyang pagmamahal sa iyo. O kapag naman may nakitang pagkukulang, maaaring iwan tayo ng iba. Ngunit salamat sa kapahayagan ng salita ng Diyos ngayon. May isang pag-ibig na hindi nagbabago. Sabi ng ating preacher, ang pag-ibig ng Diyos.
Kung titignan natin yung konteksto sa panahon ng Juda, panulat ni Propeta Sefanya, naisulat ito dahil ang mga Israeli, nasa lugar silang Juda, mga Israelita ay namumuhay sa kasalanan at that time. Kaya nagbigay ng babala ang Diyos ng paghatol niya. Ngunit nakita naman natin sa huling panulat niya ay naandun pa rin yung dakilang awa at pag-ibig ng Diyos na kung talaga manunumbalik ang kanyang bayan. Kaya kahit ano ang ating pinagdaraanan, pagkabigo o kahiyan o kasalanan o matinding pagsubok, maaari tayong magkaroon ng kumpiyansa na talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Ngayon, sinagot yung tatlong dahilan. How can we be confident in God's love? Kailangan talaga magtiwala tayo dahil ang Diyos ay laging kasama natin. More na kasama mo at yung kanyang kapangyarihan. Kapatid, yun yung very present ni God. Yun ang unang katotohanan sa buhay ng bawat isa sa atin. Katulad ngayon, gusto ni Lord talaga, nasa presensya na tayo. Bakit? Imagine niyo po, anong oras na tayo natulog kagabi, pero still, nagigising pa rin tayo sa madaling araw. Why? Kasi gusto ni Lord lumagi tayo sa kanyang presensya. Amen? Ginigising niya tayo. Kaya much more yung mga nagtrabaho maghapon. Mga OFW from Bahrain, anong oras na sa kanila? From UAE, from Egypt, anong oras na sa kanila ngayon? Maging sa mga kamagagawa natin sa ibang lugar, hapon sa kanila, kasagsagan ng trabaho. Pero naka-join pa rin sila. Okay. Why? Kasi tunay, iba talaga ang presensya ng Diyos. Talagang ilalaki niya tayo sa kanyang presensya. Amen? Kaya masarap mapakinggan na sabihin, the Lord, your God, is with you. Amen? Napakahalagang salita yung with you. Hindi tayo inibig ng Diyos mula sa malayo lamang. Kasama natin siya. Ganyan niya tayo kamahal. Amen? Kaya kapatid, ipagpapalit mo pa ba ang presensya ng Diyos? Sa presensya ng iyong pamilya, sa presensya ng iyong trabaho, sa presensya ng iyong promotion, sa presensya ng iyong negosyo. Kapatid, nakita natin kung paano ang Diyos nagsabi, fear not, for I am with you. Kapag nasa presensya tayo ng Diyos, kapatid, huwag ka nang matakot, sabi ni Propeta Isaiah. Amen? Ano sabi niya? I will strengthen you and help you. Mararanasan natin yung pagtulong ng Diyos. Siya nagpapalakas sa atin. Tama po ba? Yan yung tatlong pangako na binigay ng Diyos sa atin. Na talagang sasamahan niya tayo, palalakasin niya tayo, at aalalayan niya tayo. Kapag kasama natin siya. Kaya siguraduhin natin, kapatid, lagi nasa presensya dapat tayo ng Diyos. Amen? Huwag ka nang lumayo pa, kapatid. Okay? Minsan, mga kamanggagawa natin nababurn out na sa dami ng ginagawa. Yan din sinasabi ko sa mga kapastoran natin, okay, na naka-under sa akin. Sabi ko sa kanila, kapag napapagod kayo, pwede naman kayo magpahinga. Huwag kayong aalis sa ubasan ng Prayer Faith Church. Kasi, lalo na kapag yung mga kamanggagawa ay may pinanggalingan ng ibang simbahan at pupunta sa ubasan ng Prayer Faith Church, ako, kapatid, ako na magsasabi sa inyo, may alienate sila. Maninibago sila. Dahil sa pinanggalingan nilang simbahan, okay lang, kahit every Sunday lang magpunta o kaya prayer meeting. Pero not for us sa ubasan ng Prayer Faith Church. Amen. Kaya marami nagtatrabaho sa ubasan ng Prayer Faith Church na nawawala. May mga nagtatrabaho sa sanlibutan. Why? Kasi ang dami. Pupunta ka sa ganito, kailangan mo humayo, punta mo sa ganyan. Kaya tuloy na burn out. Kaya sabi ko, sige kapatid, pahinga ka muna. Okay? At kung sakaling maluwag na oras mo, open arms ka uli namin tatanggapin. Hindi isasarado ang pinto ng ubasan ng Prayer Faith Church para sa iyo. Okay? Diba, bumabalik na sila sa mga, o kaya naman ay talagang wala silang gagawin. Tutunga nga lang. Hallelujah. Parang taramdam talaga nila yung pagod.
Nakakapagod ba maglingkod? Kasi kaya ka napagod, kapatid. Alam mo bakit? Kasi nakakalimutan mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Okay? Hindi ka naglilingkod mag-isa. Sa tingin mo, kala mo ikaw lang mag-isa humahayo, kasama mo ang Diyos sa paghayo. Iwan ka man ng lahat, andyan ang Diyos, kapiling mo. Amen? Pangalawa, nasabi ng preacher natin, magtiwala tayo dahil ang pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay ng bagong buhay. Kaya pag tinanggap nga natin si Jesus, anong sabi? Tayo siya ng bagong nilalang. Wala na yung dati nating pagkatao. Tayo ay ganap na bago na. Totoo ba na tinanggap natin talaga si Jesus? O tinanggap lang natin siya sa labi, hindi sa puso? Okay? Kaya mga kapatid sa Panginoon, tandaan natin ito. Ang pag-ibig ng Diyos, kailanman, hindi ito magmamaliw. Ito ay laging bago sa ating buhay. Amen? Kaya, panghawakan natin ang salita ng Diyos ngayon. May layunin siya. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang nagpapatawad. Binabago rin niya tayo. Ang luma nating buhay, lipas na yun. Ang gusto ni Lord, yun ngayon. Ano may mga nagawa natin pagkakamali noon? Kinalimutan niya na yun. Ang mahalaga sa Diyos ay kung ano ka ngayon. Amen? Hindi natin pwede sabihin, Panginoon, naglilingkod ako sa iyo, naglingkod ako ng 10 years. Naalala niyo po ba yung 10 virgins? Hallelujah, yung 5 hindi nakapasok. Ay, na nagbukas ang 7, wala sila sa harapan ng Diyos. Mahirap datnan tayo ng ganun. Hindi natin sabihin, Lord God, 20 years ako naglingkod sa iyo. Pero dumating ako, nasaan ka ba? Hindi kita nakita. Na yung tayo pumanaw sa mundong ito na walang tayo sa presensya ng Diyos. Mahirap po yun. Okay? Mawawala ka sa mundong ito na wala ka sa presensya ng Diyos. Pero huwag kang mag-alala, kapatid, habang nabubuhay ka, may pag-asa. Hanggang tumihinga ka pa, kapatid, up to your last breath, kaya kang patawarin ni Lord. Prodigal son nga, di ba, nagkamali sa kanyang ama, yung alibugang anak, pero napatawad pa rin siya ng Diyos. Tama po ba ng kanyang ama? Okay? Nung bumalik, sinabi ba, wala ka na babalikan, ginawa mo na yung mana mo. Hindi. Kundi talagang hinintay ng tatay na ito na pagbabalik ng kanyang anak, talagang niyakap niya, sinutan ng sandalyas, sinutan ng damit, sinutan ng singsing, at sinabi, ito ang anak kong nawala at muling nabalik. Ito ang anak kong namatay at muling nabuhay. See? Ganun tayo sa harapan ng Diyos. Ganun kalonging si God sa pagbabalik natin sa Kanya. Eh mga umaalis, nahiya silang bumalik, kala nila hindi natin sila tatanggapin. Pandaraya ng kaaway sa kanila yan. Kasi alam ng kaaway, pag bumalik sila, lalo silang palalaguin ng Diyos. Amen? O, nakita naman natin, marami naman nagbalikan eh. Tinakwil ba natin sila? No, niyakap pa natin sila ng maigpit. Talagang yung excitement natin na muli natin silang makasama sa paglilingkod sa harapan ng Diyos. Amen. Pinaramdam natin sa kanila yun na napakahalaga nila. Na para bagang yung tatay na nawalan ng isang kamay at talagang lagi niyang kinakasabikan na kanyang kamay muling bumalik. Ganun din sa pamilya. Kaya tandaan natin, ang Diyos natin is a Diyos. Siya ang Diyos na restorer. Okay? The restorer God. Kaya palitan man ng Diyos anumang mga bagay na pangit sa atin, i-restore niya ang maganda sa atin. Kaya ating pagluha, papalitan niya ng kagalakan, sabi sa binasa. Ang ating pagkatalo ay magiging tagumpay. Kaya yung sinabi sa atin ng preacher, tandaan po natin yun. Ano mga bagay na nagaganap sa atin ngayon, andyan ang Diyos. Okay, sa presensya niya, mararanasan natin ang tunay na kanyang kapangyarihan. Okay? Tandaan natin ito mga kapatid, sa magtiwala tayo dahil talagang pag-ibig ng Diyos laging bago. Okay? Nagpapabago sa atin. At yung Pangulong sinabi, magtiwala tayo sa Kanya dahil
Ang Diyos ay nagliligtas at nag-aalis ng kahiyan. Ano bang kahiyan natin? Minsan yung kahiyan natin, inaakin natin. Kayang alisin ni Lord yan. Okay. Minsan kasi parang nakakaya nang bumalik dahil marami na ako nabitawang pangit na salita. Okay. Kapatid, kinalimutan na ni Lord yon sa muli mong pagbabalik. Kaya ng anak na alibuga, di ba? Nung kunin niya ang kanyang mana, talagang kala nyo gano'ng kadali yun. Pinilit-pilit niya ang tatay niya. Amen? Pero talaga mabait talaga yung tatay. Ibinigay pa rin niya. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Weeping may endure for night, but joy comes in the morning. Amen? Kaya masarap tayong gumising Psalms chapter 30 verse 5. Masarap tayong gumising sa madaling araw dahil alam natin there is a joy in the morning. Masaya ba tayong nakagising na madaling araw na ito? Amen. Tandaan natin ang ating pansamantalang pagluha. Okay? Sa gabi lang yan. Ngunit ang Diyos ay magbibigay sa atin ng panibagong umaga. Punong-puno ng pag-asa at kagalakan. Ayan? Tandaan niyo po yan. Kahit gaano tayo karumi, kaya tayong paputiin ng Diyos. Kahit gaano tayo kapula, magiging kasing kulay tayo ng bulak at ng niebe. Kapatid, magbigay na ng halimbawa ang Biblia dyan. Naalala ba natin yung babaeng nahuling nangangalunya? Saklat ng Juan yun Tama po ba? Sa bukot dyan. Nung nahuli siya, talagang laan na siyang batuhin ng taong bayan. Di ba, punong-puno siya ng kahiya, biruin mo. Hila-hilain ka ng taong bayan at daling ka sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Kapatid, hindi mo pa naranasan yun. Nagtatampo ka na kaagad. Pakiramdam mo, pinahiya ka na. Hindi mo alam, inatama ka lang. Amen. Pakiramdam mo, parang hindi ka mahal. Pero salamat doon sa bagay na ginawa ng taong bayan sa kanya. Kung nakikita natin, hindi po ba? Nahuli siya kasalanan ng makitang nakikipit ka sa hindi mo asawa. Adultery yun Kaya talagang papatay ka sa bato. Yun yung kanilang tradisyon. Yun ang kanilang kautusan. Ngunit sa halip na hatulan siya ng ating Panginoong Yesus. Ano sabi? Mauna na. Bumato. Ang walang kasalanan sa inyo. Sabi niya, neither do I condemn you. Go. From now on, sin no more. Iyan ang sinabi niya. Pagkatapos ng walang bumato sa kanya at lahat ng nagdala sa kanya umalis. Hindi lang siya pinatawad. Ibinalik din ng Diyos ang kanyang pag-asa at ang kanyang dignidad. Wala nang ibang magbabalik yan, kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya huwag kang mahiya, kapatid. Huwag kang mahiya. Kung pakiramdam mo, napakarumi mo na, napahiya ka or what, balik ka lang. Amen? Ibabalik din ni Lord ang pag-asa mo at ang iyong dignidad. Amen? Nabago ba yung babaeng yun? Yes. Kaya tandaan natin mga kapatid sa Panginoon, yung tatlong bagay na itinuro sa atin ngayon. How can we be confident in God's love? Magtiwala tayo dahil ang Diyos natin laging kasama natin. Of course, kung kasama natin ang Diyos, mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. Magtiwala tayo dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng bagong buhay. Magtiwala tayo dahil ang Diyos ay nagliligtas at nag-aalis ng kahihiyan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ano mo mga nararanasan natin pagsubok, kasalanan, tandaan natin, ang Diyos lagi lang naghihintay. Actually, kapatid, kung nakikinig ngayon sa social media, tagal nang kumakatok si Lord sa puso mo. Hinihintay niya lang pagbuksan mo siya para sabihin sa iyo, mahal na mahal ka niya. Kaya huwag mong lalayo sarili mo sa kanya. The more na nagkakamali ka, the more na kailangan mo siya. Dahil siya lamang ang magtatanggal ng iyong kahihiyan. Kaya kapatid, ano mang pagkakamali natin, aminin natin ito sa harapan ng Diyos. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us
from all our iniquities. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.